Magandang buhay sa lahat po ng mga OFW sa ang sulok man ng mundo. Ngayon guys, makakausap po natin ang director po ng National Reintegration Center for OFWs na si Direk Andy. So alamin po natin kung ano ang kahalagahan or ano ang may tutulong ng likha para sa mga OFW. Kadalasan kasi sa ating mga OFW, pag umuwi ng Pilipinas, walang pera kasi monthly na nagpapadala sa kanilang mga pamilya. O kaya naman, pag uwi nila ng Pilipinas, tsaka lang sila nag-iisip or maisipang magsimula sa kanilang negosyo. Pero guys, mga mahal kong OFW, hetong programang inulunsad ng NRCO, magandang tulong po ito para sa mga OFW. Lalong-lalo na yung mga nandun pa sa abroad at kasalukuyang nagtatrabaho sa kanilang mga employer. Yung likhang global po, extended po yan. Kaya kung isa kang dokumentadong OFW at nagtatrabaho sa land base, at mahigit ka ng 5 taon sa ibang bansa at kasalukuyan nagtatrabaho sa iyong employer, pwede ka pong sumali sa competition na ito. Malay mo kabayan, baka isa ka sa mapalad or mapili sa competition na ito. Dahilan, hindi ka na pabalik-balik sa abroad. Magsimula ka na lang ng negosyo sa Pilipinas. Kasi nakakapagod din mag-abroad, pabalik-balik, tapos wala tayong naiipon. Tanungin po natin si Dear Andy kung ano ang may tutulong ng likha sa mga OFW. Maraming salamat, Ma'am Jo. Oo, nabanggit nyo na may bagong programa na inilunsad ang National Reintegration Center for OFWs or NRCO. Ito po yung likha. This year lang po yan, 2025. Ibig pong sabihin ng likha is linangin ang kakayahan para sa kabuhayan awards. At dahil Opo. ito po ay awards, ang ina-award po natin dito ay mga OFW entrepreneurs o yung mga nag-iisip or may business idea na karapat-dapat nating suportahan. So, nagsimula po ito nung June 2025. Opo. Sinimulan po natin yung unang likhang kababaihan. Ito po ay para sa mga kababaihang OFWs na umuwi na po ng Pilipinas at nag-for good na po dito simula January 1, 2020 at meron silang iniisip na mga business idea. Pina-apply po namin sila at kami po ay kasama po ng aming mga regional offices sa Department of Migrant Workers. Nag-screen po kami ng mga ng mga magagandang business ideas nila. Banggitin ko lang Ma'am John na 192 na applicants po yung natanggap namin mula sa mga kababaihang OFW at Wow. out of that 192, nag-shortlist tayo ng 16, one per regional office. Yung 16 po na yon, nanalo na po sila lahat. Winners na po sila lahat kasi nakatanggap na po silang lahat mula sa DMW ng tig 100,000 pesos. Pero hindi pa po nagtapos doon yung competition. Nung June po, nag-qualify po sila para sa national competition and yung top 3 na winners po natin nakatanggap ng additional 300,000 pesos. Ay, Yes. hindi, yung third place is 200,000 pesos. Opo. Yung second place is 300,000. And then yung first place is an additional 500,000 pesos. So, yun po yung katatapos ng nalikhang kababaihan. Yung susunod naman po, yung active currently is likhang marino. At nag-shortlist na din po kami ng 12 finalists. So yung 12 finalists po na yon ay makakatanggap po ng winners na din po sila. Makakatanggap po sila ng tig 100,000 pesos and they will also be eligible to compete dun sa national competition. And again, may dagdag na naman po silang cash prizes dito for the first place, second place, and third place na 200,000, 300,000, and 500,000. And ang isa po sa mga very exciting na version namin ng likha is itong likha global. Kasi kung Opo. yung sa likhang kababaihan at marino, yung mga umuwi na po, yung likha global po ay para po sa mga active at documented na land-based OFWs na kasalukuyan pa pong nasa ibang bansa at nagdatrabaho po sa kanilang mga employer at mga job sites. Of course, meron po tayong mga criteria din po dito, Ma'am Jo. Dear Andy, paano po ito sinusuportahan ang pamatagalang reintegration ng mga OFW para sa ekonomiya ng Pilipinas? Ano ito dahil itong likha global, nandiyan pa sila, ibig sabihin nagtatrabaho pa sila, kumikita pa sila. So,
itong Likha Global na to, parang paghahanda na rin ito para sa kanila na isipin na nila na eventually babalik din sila sa Pilipinas. At mas maganda na yung pagdating ng panahon na sila ay babalik na dito sa Pilipinas, mas maganda kung meron na silang nakatayong negosyo na magsusustain sa economic life nila dito sa Pilipinas. Kumbaga, yung iba kasi parang nakikita natin sa mga kwento ng mga OFW, minsan nagsisimula pa lang sila ng negosyo pag nandito na sila sa Pilipinas. Alam naman natin ang negosyo, hindi naman kaagad kikita yan eh. Kung Yes. meron man, ang subsistence lang yan. Pero syempre, ang gusto natin na level ng income ng mga businesses ng mga OFWs is yung for sustainability na talaga at kayang isuportahan sila, ang pamilya nila at sabi mo nga, paano ba ito makakatulong dun sa pangmatagalan. Siyempre, pagka nakakreate ka ng isang successful business, magkikreate ka rin hindi lang ng income para sa sarili mo at sa pamilya mo, kundi ng trabaho din para sa iyong komunidad. May mensahe po ba tayo para sa mga land-based OFW na nag-iisip po na magsimula ng negosyo o kaya naman sumali sa competition na ito? Sige po. Thank you, Ma'am Jo, talaga sa pagkakataon na to. Gusto ko pong hikayatin ang lahat ng mga active and documented na land-based OFW po. Kayo po yan, yung mga nandiyan pa sa ibang bansa. Ang qualification po dito is at least 5 years of continuous or accumulated overseas employment experience. Importante rin po pala sa amin, Ma'am Jo, na dapat po active member ng OWA. Opo. Dahil po bilang suporta po ito na encourage din natin ang mga OFWs na mag-member ng OWA. At saka yung mga wala pa pong any active business dito sa Pilipinas. Pero meron kayong magandang idea para sa negosyo. I'm sure dahil sa exposure niyo dyan sa ibang bansa, minsan may mga business ideas kayo eh. Why not turn that business idea into an application sa Likha Global? At malay ninyo, isa kayo dun sa mga mapili at manalo ng 100,000 at pag kayo ay makasali doon sa national competition, meron pa po kayong pagkakataon na manalo ng up to 500,000 pesos. So gusto namin po kayong suportahan sa inyong pagtatrabaho dyan at pagpaplano po ng inyong pagbabalik sa Pilipinas. So sali na po kayo sa Likha Global. Maraming salamat po kay Dir Andy, Director po ng National Reintegration Center for OFWs kasi pinayagan tayo or pinaunlakan ang ating Zoom meeting para maliwanagan po tayo kung ano ang likha at kung ano po ang may tutulong nito para sa mga katulad nating OFW. Maraming salamat po guys. Hanggang sa muli po. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Joancy Fernandez po, isang OFW advocate.